Sa Diyos, lahat ay posible. Mabiyayang araw ng Martes Kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Ezekiel Moreno, isang obispo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Talagang sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng langit. O, maniwala kayo, mas madali pa para sa isang kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Nang marinig ito ng mga alagad, namangha sila at sinabing, Kung gayon sino ang maliligtas? tinitigan sila ni Jesus at sumagot, Imposible ito para sa tao, subalit sa Diyos, lahat ay posible. Nagsalita si Pedro at sinabi, Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Ano naman ang para sa amin? Talagang sinasabi ko sa inyong mga sumusunod sa akin, sa araw ng pagbabago, pag-upo ng anak ng tao sa kanyang trono ng buong kaluwalhatian, uupo rin kayo sa 12 tribu ng Israel, at ang mag-iwan ng mga tahanan, mga kapatid, ama at ina, mga anak o mga bukid, alang-alang sa pangalan ko, tatanggap siya ng 100 beses at makakamit ang buhay na walang hanggan. May mga una ngayon na mahuhuli at may mga huli naman na mauuna. Masama bang maging mayaman? Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Against ba si Jesus sa mayayaman? Tungkol sa panganib ng pagkapit sa yaman kesa sa Diyos ang babalang ito. Hindi lang pera ang kayamanan, maaring katanyagan, kapangyarihan, ginhawa o maging ang sariling kagustuhan. Kapag ang mga ito ang naging sentro ng ating buhay, nalilimutan natin ang Diyos at ang kanyang kalooban. Biyaya ng Panginoon ang mabubuting bagay na tinatamasa natin sa kasalukuyan. Pero, nakatuon lang ba tayo sa biyaya at nalilimutan ang nagbigay nito? Natunghayan natin sa Ebanghelyo ang kwento ng isang mayamang si Dives. Maaring sabihin ni Dives na wala naman siyang ginawang masama laban kay Lazaro. Hinayaan nga niyang gawin itong tambayan ang harap ng kanyang marangyang tahanan kahit eyesore ito. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inlibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Pagwawalang bahala o indifference, sin of omission. Kasalanan ang pagpapabaya o hindi paggawa ng tama. Napakahirap para sa mga labis na nakapit sa kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, ginhawa o sariling kagustuhan ang makapasok sa langit. Mga kapanalig, ano at sino ba ang kinakapitan natin? Sanhi ba ito ng pagkalimot natin sa Panginoon at pagwawalang bahala natin sa mga nangangailangan sa paligid natin? Handa ba tayong bitawan ang mga ito upang mahawakan ang walang hanggang kayamanan ng Diyos? Dahil sa Kanya, walang sakripisyo ang nauwi sa kawalan. Lahat may gantimpala, higit pa sa ating inaakala. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama.
Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, ina ng simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman, ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.